Why does my violin sound screechy when I use my fingers? And how much pressure to put on the strings of your violin? Okay. So, sinagot ko na to kanina pero ayaw i-post ng TikTok yung mga video. So, try ulit natin sagutin. So, screechy yung sound when you're putting your fingers sa fingerboard. Siguro, is marami kasing factors pero pwedeng it's because kulang pa sa pag-press. No, you might be using your fingers to press instead of your knuckles. So, yun. Pwede mong ayusin yun. Use more speed rather than, gripping or yung nanggigigil na pag-press. Okay? So, another thing na napansin ko, may mga beginners na ganito yung style nila. So, dahil nga magkahiwalay yung bowing and yung pressing or yung stopping ng strings or yung pagtipa, once na tinuturo na sa kanila yung pagtipa, nagiging screechy or scratchy yung sound is because nilalagay nila yung pressure for pressing down on the strings sa bow hand. So, ganun yung nangyayari. So, yung pagbobow nila naapektuhan. So, maybe may ganun ka ding factor. So, you also have to check that. Kung ano ginagawa ng left, yun lang. Focus on what the left hand does. Huwag mo idama yung right hand. But, yun nga. Kasi kailangan natin matutunan na paghiwalayin yung kaliwa at kanan. So, it might be affecting your bowing. So, habang nagpe-press ka hard, nanggigigil din yung kabilang kamay. So, parang may mga ganong students ako na-encounter. Or, another thing is, baka masyado mahaba yung fingernails mo. No? Pag sinabing short ang fingernails sa pagtugtog, kailangan talaga hindi lumalabas yung nails above the fingertips. So, dapat nakaprotrude yung fingertips mo. Talagang sagad kung sagad yung pag-cut ng nails natin. Okay? Ngayon, pressure put on the strings. Are you talking about sa bow or sa left hand pa din sa pag-press? So, sa pressure kasi, we don't actually rely much on strength. We rely on speed. Now, yung mabilis na movement is what causes the string to press down onto the fingerboard. No? So, ang main goal mo lang, especially sa lower positions, is to get the string touching the fingerboard para ma-sure ka na maganda yung pagkaka-press mo para hindi maging airy, scratchy, or whatever yung sound na lumalabas. Uneven, no? So, yun nga. Kasama na din dito yung fingernails, no? So, pressure, kung it differs from person to person. It varies from person to person kung magkakaiba tayo ng grip strength. If that makes sense, no? So, iba-iba talaga. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo exactly how much. Basta ang basis is flat siya. Nakadikit siya sa fingerboard. Especially sa first position dahil mababa pa yung strings doon sa first position. Ngayon, if you're talking about the bow, same thing, no? Tatantsahin mo talaga. A lot of trial and error. Kasi kahit sabihin ko sa'yo kung ilan, you won't be able to visualize it naman It's a feel thing. No? Yung feeling ng bow. Yun yung mas importante. Kung tama ba yung pagkakapress mo sa bow. Ayun, good luck.